death of a pregnant woman, ang iyang baby sa Parcar Provincial Hospital. Pwede nimo ma-explain sa mga sakop sa media unsa day nahitabo na by tulubagon ang ato ang mga doctors ang hospital unsa actions nga himuon sa Capitol kana lang sagot. First of all, my condolences to the family, my deepest condolences to the family, no? Sa katong mother and child na namatay. Really, ni-reach out mi sa family yesterday. Nagpadala na tag flowers, nagpadala na tag nanabay financial aid, no? Nagpadala na ta. Unya, ang PHO is investigating what exactly happened. So, it's really heartbreaking what happened to the mother. As I've said sa akong post ganina ba nga, we're really taking this seriously. And something like this should not happen. But this has been happening in the past. Mao ni sa usa ka reason good nga akong gilansaran kay nakita na ko ni sa nahitabo gyud sa probinsya nga barato kay kinabuhi, This is not an isolated case. It happens so many times from Camotes, from Bantayan. Wala lang yun wala lang siya na social media ba. Kani pa doon siya ning buto. But as I've already mentioned, we have already released funds to the district hospitals and provincial hospitals para they can already purchase medicines and equipments para sa ilahang pag-operate sa hospital. Gov, what really happened? Based sa initial investigation sa Capitol, what really happened? Ang gray area ana nganong na need man nga i-refer sa CPH Carcar ang inahan knowing daw nga ang bata patay na sa ilaw ngadto sa Talisay Hospital. So, unsay nahitabo ana nga period nganong abot sa point nga namatay ang bata sa ilaw and eventually the mother? What unsa ito ang initial investigation, Doc? Actually, ang nahitabuan nagikan ni siya sa Argao, no, kanyo Isidro Quintanar Memorial Hospital sa Argao. Ang mama is gravida 3 para 1011, meaning isara iyang buhi, ikatulo niya ang magdos. So, ang kaning mama is already ni buto na ang iyahang bag of water. So, natay gitawag og premature rupture of membrane, kunya na polyps. So, ang midwife, dili siya magpanak kay naay siya cervical polyp. So, mutong gi-refer sa CPH Carcar. Ang kantong pag-refer nila sa CPH Carcar, naatoy OB, na siya espesyalista. Nabot na siya gabi sa 7:30 p.m. Pag-abot jud anak niya giatiman, no? So, pag-assess sa OB, pagkatong panahona, dili siya indicated for a cesarean section. Muna siya ang as claimed sa OB. Dili siya indicated for cesarean. Unfortunately, ang OB ni out na siya pagka-8. 3 cm pa na ang iyahang cervical dilatation. So, hinay ang iyahang dilatation na abot siya og 3 cm yapon pagka mga alas 8 pag-out sa OB. So, ang huli niya, dili man obstetrician, general practitioner man. So, pag-assess sa GP pagka 9 a.m., kaya ni-out naman ang OB pag-8, pag-assess sa GP pag 9 a.m. na kita niya nga ang bata in distress. O kana bang naglisod sa ilalom. So, ni-decide siya, iyan na lang i-refer kay for cesarean section to siya. So, iyang i-refer sa Cebu South Medical Center. Na dawat siya sa Cebu South, na-out siya ato mga 10:30, so naabot mga 11. Ang upon transport, okay ra gyud ang vital signs sa mama. Ang bata lang ang in distress. So, pag-abot dito na kita naman dayon sa doctor sa Cebu South, kay distansya man pud, no? So, namatay na ang bata. So, intrauterine fetal death ang ilahan na kuanan ato. But ang mama, as claimed by the katong sa pag-transport nila sa CPH, from CPH Carcar to sa Cebu South, maayo ra gyud ang vital signs sa mama. Okay ra ang mama. So, ang bata namatay ang bata. during sa pag-travel o pag-abot mismo sa hospital? Basta ang giingulan nila IUFD na pag-receive sa taga Cebu South Medical Center. Wala na ang bata. Wala na ang bata. Ang mama mo okay pa ang Okay ang mama.
So, mo tuwing ingon sila nga for vacuum delivery sa pato ilang ipangpanpan dito. So, kana wala na may kahibaw unsay nahitabo sa Talisay. Kuan man na Talisay man na siya ang kanang Cebu South Medical Center. Muna siya ang ni-receive sa patient from CPH Carcar. Dok, kung sa inyong suggestion, Dok, sa car ban, do we need yun na 24 ang ubigay ni dito para kanang dili na to need na i-refer to si mama ba sa Kuan Talisay? O ang ideal man gyud ma'am nga nagyud tay ubi kay to think nga ang ato ang catchment dina sa CPH Carcar dako bitaw kaayo. 24 guna ka municipalities and cities. The provincial hospital. Yeah. So, kana sad ang CPH Carcar naatay gitawag og subukas. So, although naa siya additional doctors pero di man gud ka assure nga ang mga doctors ang naa din kay from Soto man ni sila, from Vicente Soto ni nga ato ang HRH na siya. So, di ta ka ma-assured nga makompleto yun sila. Naay times, katong time wala po sila OB. Wala sila OB atong time nga duty. That's why nga need i-refer because there's no OB yes, present. ma'am. Nga need man siya cesarean section, ma'am, to save unta the baby. But to clarify, CPH Carcar, if there's an OB, can operate Yes, CS. ma'am. It's Yes, just that walay doctor at that time. Yes, ma'am, that's right. Kulang jud ang doctors. Doc, just to clarify balik, kung sa orasan na refer gani sa Argao, naabot, From Argao, ikan sa Argao. admitted siya sa Argao at mga 2 something sa 21. Unya, Punta. no, hapon. 2 Hapon na p.m. siya. sa 21. Oh, mga past 2. Oo. Pero na abot siya sa CPH Carcar kay ang namaguna sila kanang sa ilang local health board ba nga limited naman gud ang atong ambulance, no? So nagsabot sila sa ilang area, sa ilang local health board nga ang first call sa ambulance is the LGU. Kung dili available si LGU, muna si barangay. Kung dili available si barangay, si hospital. Oo. So moto nga pag decide nga i-refer na accepted na siya mga almost mga 3 siguro to siya, na nangita to sila og kanang transportation. So muna siya nga naabot siya sometime 7:30 maginana 7 ana 7 p.m. sa CPH Carcar. Dok, kung sa imong komentaryo, Dok, na dito sa Argao kay ang ambulansya niya na sila na kanang dapat duha daw ka patient before na murag paadtuon sa car. Dili na tinuod. Doc, just to clarify, Yes. wala nang kasakay sa ambulansya ang pasyente. Nakasakay og kuan ma'am pero sa murag I understand sa RHU nga ambulance. Oo, RHU ambulance. Naadto siya. Nakasakay siya sa ambulance. Doc, sorry for my ignorance about medical terms and conditions, no? Nahibangan ba ang anong distress ang bata sa ilawom? Na by kumpleto ba ang prenatal sa inahan? That's a good question. Yes. Yes, Unsa ma'am. ganong na distress ang bata sa ilawom na? As claimed, ma'am, mura og wala ko nagdeklarong prenatal check ang mama. Oo. Kaning amo through incident reports naman ni amo. So, ay clarification, Dok, no, ang katong pag-induce ang obligay ni man to ni reseta ana kato naabot sila sa Carcar Provincial Hospital. Again, ma'am. Ni hatag og kanang reseta ang OB na pang-induce sa bata. Sakto ba ni? Dili na i-induce, ma'am. Kay actually, ma'am, at that time, again, why indication for cesarean. So they were waiting mag-normal delivery siya. Kay at that time, it was only 3 cm. So, nag-wait ra gyud to sila nga mo go siya sa iyahang natural process ba. Nga mo fully dilated siya. Doc, personal, would that happen ganin sa bala by liability? Nga mo nga tamalanan doon sa mga gitangakan? As I've said, sir, pag-transport sa patient from CPH Carcar to Cebu South, normal lang yun ang vital signs sa patient, sa mother. So, okay lang yun ang mother. Unya, ang referral sad sa atuang general practitioner, immediate po siya. So, when she found out na nag-fetal distress ang bata, iya din gi-refer.
Okay. Indication for CS, no? So hoping ma-save yun ang bata. Dok, balik ko atong sa 7 p.m. nga naabot siya sa Karkar. Gi-refer siya sa Talisay, mga what time na po siya naabot sa Talisay? Actually, ma'am, naabot siya sa CPH Karkar at mga 7:30. Manage pa siya because ang katong patient is a PROM case, so gitigan siya antibiotics, gihok pa siya IV, and then they were monitoring the outcome of the pregnancy, o kaya pag-deliver. Ang iyang vital signs during that time was really stable gid siya, and then in fact ang fetal heart tone, ang FHT niya, tawag mo itong FHT, no? Narami siya sa 130. So, monitor dito siya, ma'am, regularly until even the following day morning. Nga, until na-out na sa, ni-off na ang OB. So, ang ni-receive niya was sa GP. So, iyarang i-endorse kay stabilize sa magyud ang patient. Sige lang. Oh, mo pa ni mga initial findings. So kung napay may findings makitaan ni, we will report to the media. Thank you, Doc. Ha. So, Gov, SMNI, Eileen. So, nakita nato nga ang problema, Gov, is katuwangon gyud og doktor, specifically ang ubigayni. So, usa ba ni, Most likely. usa ba ni sa imuhang gipanawagan nga mapatchinan nato ang mga doktor dira sa One of our initial actions is to hire doctors. We are really in the process of hiring doctors now, specialists of that. I guess, mo siguro ni makaingon ka nga, mo siguro ni ang eye-opener doon sa mga ginalatan sa mag-inahan, right? Yeah. Yeah, sad to say, no, but at the cost of a life of an infant and a mother, no, it is very heartbreaking what's happening. But yeah, this will make us work harder. Nothing like this will ever happen again. Now, sige, go ahead. Sorry ha, kay meron imo kong gindarap kay padung na kong emote. Kahapon pa ko when I was really not in a good mood since yesterday when I found out about this ba. Nuuy kayo. Doc, would you know or si Doc Arsenal, sa Karkar, sorry Doc, sa Karkar Hospital, pila ka buk obigay ni, kung silang duty hours, ingana, to establish lang nga. Amo pa ni pagka kuan studyuhan no kay wa pa tayo mga details ana Doc no regarding that. Oh, Present, oo. Present. Oh. Ang average dun sa mga provincials, ma'am, are 4 good na ka-OB. Each provincial. Pero na yung ibang provincial hospitals nga, ubos ana. So, mga 2 or 3. Kapulang yun siguro. Yeah. niyo. That is considering in good health pirmi ang mga doktor. Kaya na may usay, mag-leave sila, kaya nakasakit, may emergency leave. Una, ang first thing that we did know is to hire good specialists. Good. Nakita gyud na mo ang kakulangan sa atong mga espesyalista. Pero di man ni ma-happen overnight. Oh, there's a lot of work. They've been working hard. Ha? Sa hiring na to, natay timeline ka rin. Ano tayo kuandok no mga applicants Yes, no? at the Nahanap tayo mga applicants. Yeah, but you know, there are some process that has to be followed. Yeah, but we're really doing our best no to hasten this process. Dok, Yeah. ako lang balikan. Just to clarify, on your end sa Provincial Health Office, walay tulubagon ang ato ang mga hospitals na naagian sa mga pasyente with the incident. Una nga sorry Doc ha. We are doing our investigation pa karon. Muna nga I don't think si Doc can answer that no kay ang iyang gisulti nato ang ato ang initial findings. So doctor is also still doing more investigating pa. So, Doc, sorry, nasa down. Would you know, unsay cause nga sa pagkamatay sa inahan sa Talisay Hospital? Ma'am, wa man good may kanang access to Talisay. Dili na ako. DOH Hospital na Doc Yes, no? that's Ang the Talisay. Yeah, so Yes, puto bra gyud ni sa CPH Karkar. Docs, kana simbako lang ba if ever gali na lapses from the hospitals, unsay mga repercussions or unsay mga imilahang mga kuan, like repercussions nila tulubagon if ever magali na Depende sa na ma'am sa severity, pero as I've said ma'am, ang mga doctors na mo wala man nagtuwang because they have attended the patient. at our end sa provincial hospital. Yeah. Sige, thank you. Salamat. About sa Mr. Lurgo,
unsa na asa na ta sa pakig-negotiate with Mr. Luke? Thank you for asking. No, they offered to spend 1 million to have to fix the toilet. But ang amo ang negotiate nila is that free use of the toilets for 3 months while we are fixing our toilets dito sa South Bus Terminal. But mo na kuan karon, mo na update na nag-negotiate mi og 3 months na sad, no, nga walay kuan, dili pa bayaran ang mga toilets for 3 months. Wala to dawata ang 1 million, pero yangyo ta nila nga 3 months libreng gamit sa ilang mga toilets. Sir, di-agree sila ano sa Ang atong update ani, agree na sila sa kanang 3 months nga kuan. Sa latest kanina. Anyway, yeah. Yes, I was in a MCIA kanina, so they were the ones 4 p.m. for 4 p.m. tonight, this afternoon. This afternoon, confirmed na 4 p.m. Okay, thank you. Yes. Well done, well done. Isang So document. starting 4 p.m. this afternoon, wala na ibayad atong Casillas sa South and sa North. Thank you. Nasa document, signed document. At least 4 p.m. karon. Yeah, yes. Nana mo, are you preparing the documents already? Yeah, we're sending a letter. Kung ilang ka nang naniamit ni, saan sila yung mula sa upas? He's the one in charge to manage, no, supervise the South Bus. Di yun siya ang operation. O siya iyatanan. We're supervising the South Bus Terminal, including the toilets. Kasi ang in charge dito. Tanaw mo lang tawag that all the process, all in order ang ato ang proseso dito sa South Bus. Sugo na sa Yeah, she started already, right? Yeah. Am I correct? See? Yeah. amin sa Amit. emergency barbitrik po. Sige, sige. Yeah. Kanang Thank you, Kyle. balik sa katong Mr. Lu, appeal sa I understand nga appeal sa inyo ang proposal sa as sa katong share, 5% ang first nila nga sabutan with the previous. Thank you for asking kay mo sa na 50%. i-negotiate no nga lease agreement na lang instead of katong 5%. Lease agreement. Yeah, lease agreement. May okay sila. Wala pa finality. 4 p.m. sa Amo dili ang katong paggamit na sa toilet. So kana amo pa nang i-submit nila ang ato ang negotiations ana. Gov last, yung lately lang natapos na ETOF meeting, yung masabi mo doon sa success ng event. Yeah, it was a very successful event, no, ang ato ang East Asia Tourism Forum. Ug usa sa mga nasabutan dito, no, namo gud mga organization kaning PATA, no, resilience and sustainability goals sa mga tourism association sa Southeast Asia, no, is the good kanang gitawag nila og community-based tourism. Mao na ilahang one of the items nga ilahang istoryahan ug ikasabutan ang kanang community-based tourism, and one example to that is the Buho River. Mo na nga dito na mo sila gidala. Because tourism and sustainability should go hand in hand. And that's one example also of community-based tourism, ang kanang Buho River. Tanong nimo unsay effect kaning inyong collaboration with the ETOF members sa kaning situation karon sa tourism sector sa province? I understand the provincial administrator Ace Turano said there's an 18% drop on South Koreans na arrivals. So what do you think ang effect sa ETOF sa ato ang strengthen pa ang pagpalapad, pag-expand, and pag-promote pag-ayos sa tourism industry sa province? It will strengthen the connectivity between Cebu and the partner countries of ETOF. So, ang gisulti sa ato ang provincial administrator, no, is based on data, and it was also echoed earlier by the Mactan Cebu International Airport nga naagri drop sa ato ang tourism industry diri sa Cebu karon. So, ETOF is one avenue nga atong ma-strengthen ang atong relationship sa mga East Asian countries. Nagdatay appeal sa ilang hari lang sa mo sa Cebu, ayaw sa mo sa Vietnam siya. I wish it's that simple, no? But ang ato ang ginegotiate karon na ay direct flights from their
country to ours, no, para to bring in more tourists. So gikan man ka sa Mactan Airport ganina buntag. So nagsumbong sila nimo na katong 13 price sa Korean flights ang unom to anak karon sa Panglao. Yeah, wala man siya nagsumbong, but it was part of the conversation during the board meeting. Ni Drop good. So we have to find ways not to bring in tourism here. And one of the things that we were talking about is the halal tourism. We need to bring also a tourist from the Middle East. Nga to ang big challenge diha is the food, halal food. So mo na nga we are encouraging halal tourism. Balik ko sa... Oh, sige. Balik ko kayo sa Mr. Luke. Mr. Sige, sa Mr. Lu. 3 months nga free, kanang nga 3 months, mausa na ang atong pag-repair sa Yeah, toilets public na to. toilets. Yeah, it would give us time. So, kompleto na, ay, ato i-make sure ko nga in 3 months, makomplete na tong public toilets. Pila ka buong ang atong kuan for public toilets? Pila ka? We've already given instructions now for general services to work on the toilets. But one in the south and one in the north. No, am I correct? Yeah. But ma-divulge na ba nato ang budget sa dato? Pila ang budget sa public? For the public toilet, wala pa may proposal ang general services, but we already instructed them to unsa na to look into the pricing of the toilets. Yeah. Gob, ato ang North Bus is dili man ato ang luna, but ni allow ba ang SM? Yeah. Putang dito. Yeah, I think we were extending the contract of SM and the province now for another 3 years. Yeah. Thank you. About the itong, about itong, di sa itong BRT. Yes, as BRT. Any questions? Yes, CBRT, how do you find the new design of the bus terminal nga ibutang diha sa magbutang gid ang bus terminal gid diha go sa kubangan sa Capitol, ano yung design na niya? First of all, no, it was a momentous event yesterday. What happened? It was the presence of the Vice Mayor of Cebu, the Mayor of Cebu, me, and also the Secretary of Tourism and the Undersecretary. It was a momentous event that the province hosted, and I'm so glad. And so with other stakeholders, we were able to come up with a solution for the BRT. But going back to your question, the DOTR came up with a new station design for the BRT, and it's called Neo-Classical. It's similar to the design of the Capitol. So it would blend in. Ang design sa station would blend into the design of the Capitol. So ang kanila nga Fuente area mo ay mo nila og ang neo-classical design. Para when you look at the Capitol from afar, mo blend in the good. Secretary Vince was suggesting na i-lower gamay ang station para di matabunan ang Kapitolyo. Yeah. And then they're going to start na in a month ang ilang phase 2 ang testing nila. It's going to start from the South Bus Terminal, I think going to Fuente. Yeah. And wala una diri sa Capitol area while we're working on the station final, and we have to work with PB also. The legislative branch, now we have to talk to them because there was a resolution before they're recommending for the stoppage of the BRT in front of the Capitol. So you're going to ask them to lift that Yes, yeah. We have to bring it to them and then tell them na mao ni ang recommendation sa DOTR and show them the optics. So presented na karon go. No, we'll work on it. Monday makuha na. Siguro mga August 4 na because ang mga boards will be in Manila for the SONA next week. Yeah. So they will not have time to work on this. So maybe by August 4 na nato ni pwede Will you be attending the SONA? Or be invited? I want to. We are invited. Ang mga governors invited man ba. Pero daghan pa kayo may trabahoon because as you know, wala may transition. So every day here, it's really hard work for us. Working day, 12 hours to 16 hours. So I wish I can go. Yeah. Balik ako sa kaning sa inyo classical nga design sa bus station. At least masiguro ba na to nga masunod gid siya or masunod gid siya sa mga heritage laws, isn't it?
Yes, we make sure. We make sure na it was very smart for DOTR to suggest the design. Yeah, we will make sure na it would look presentable, na it will blend into the Capitol design. Okay. Okay,